Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte po. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. You're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and again, thank you po sa walang sawang support. Before we start, guys, this is a recording of our interview with Densable TV 2.0. Pag-uusapan po natin today about the summary of what happened sa day 2 ng ICC confirmation of charges patungkol po former President Rodrigo Roa Duterte. Tatry po nating bigyan na reaksyon at himayin yung mga detalye na pag-usapan doon. At again, di po tayo lawyer. We're just making our unsolicited advice. Kung meron po kayong gustong ipunto o itanong kay, sa ating guest na si Boss Densible, pwede nyo pong ilagay yan sa comment during this feed, and also mababasa po natin yan sa aming comment section. Please welcome po, Densible TV. Hello, Philcast, and syempre good morning and good evening diyan sa US, no, sa mga kababayan natin diyan sa US. Yes, and before we start, I know you know na marami naman na nakakilala sa'yo, pero with the Yeah. benefit of the other na papasyal dito sa ating channel na hindi nakakilala sa'yo, if you can give us like a few seconds of introduction. Ayan. So, Densable TV 2.0 po from Densable TV original na nahack. Joke lang. A small YouTuber, small vlogger, and political vlogger, no. Sometimes, no, nakikipagtsismisan sa yun, pero more on politics po. So yun, maraming salamat. Yes, guys, if during the time na pinapanood nyo po ito, please don't forget po to share and like yung video na ito, and Yun. also for you to follow our YouTube channel and other social media platform. You have your phone, scan nyo lang po yung QR code sa ating video at mafa-follow nyo po yung ating other social media platforms. And also, may mga question po kayo during this video. Kill list, salitang neutralize na ginamit, yung insider testimony na nangangahulugan daw na pumatay ng drug war, yung mga speeches at saka yung mga public testimonies and allegation na di umano'y ginamit, sabi ng mga EJK victims ng dating Pangulo to show his responsibility sa drug war at yung mga kaso involved dito kay Kian de los Ibang Campo nung day 2. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi po tayo lawyer dito. We're just giving our opinion and hopefully ma-shed light ito sa ibang mga taong sabihin na nating marami pa ring question dito sa issue na to. Starting, let's focus on the evidence. Saan dapat kumiling ang ICC sa ganitong issue na to? Kasi this is very sensitive, lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi ito yung nakapagbigay ng different narrative sa ating mga kababayan after bumaba si Duterte. Tingin mo ba that ICC need to focus on the real documents, evidence, and memoranda na inilabas ni President Duterte and ni dating PNP Chief Bato de la Rosa, or kailangan sila mag-focus sa mismong eyewitnesses testimonies? Somehow kasi sinasabi nilang mga proof or evidence talaga na masasabi natin na magmamaterial, no, dito sa case ni P. Duterte is nung panahon niya kasi totally parang nawala. So anong ibig sabihin nun? During the Duterte campaign of drug war, wala siyang listed, walang dokumento, walang mga physical evidence na makikita, at miski blatter wala. So para sa akin, it is very compelling, no? Itong mga sinasabi. Correct. Even Ombudsman Jesus Remulla Mm. na sinasabi din na
ang hirap simulan ng isang proceedings dito sa EJK kung wala sila talagang ebidensya. Yes. Ultimo, yung report ng mga pulis, he cannot even find any evidence. Dahil nga parang di umano'y um, parang pinlano na talagang mawala yon sa file nila. Yun yung nakapagtataka eh. Knowing na napakatindi nitong drug campaign niya nung panahon na yun. Ang ano tawag dito, talagang every day, every minute nung panahon niya. Yes. Resolved na nga yun. Mm. Kumbaga, at least ngayon, nagkaroon na tayo ng liwanag doon sa issue na yun kasi antindi, di ba? Mm. Ginagamit din ng kampo ni Duterte yun na, oh, tingnan nyo to. Di ba? Hanggang ngayon, may issue pa rin dyan. Pero it doesn't mean Correct. na walang conviction. It doesn't mean na kailangan ang tirahin nyo dyan si Duterte. Kaya ngayon, nung lumabas yan, mas luminaw na sa mga biktima. Even yung mga taong against sa drug war before, na talagang merong ano eh, may verdict na eh about dyan. Talagang may mali. And then moving forward, tingin mo gaano ka-importante yung pag, paglalabas ng one of the biggest evidence ng prosecution against former President Duterte, yung paglabas ng kill list. Tingin mo gaano ka-importante siya? Siyempre napakaimportante nun kasi it only proves one thing, na meron talagang massive, killing na nangyari. Hindi ito yung, tinatawag na isolated case lang. Yung, example nga nito yung mga, nangyari na din mga genocides, 'di ba? Although it's not like genocide, pero be like siya, eh. Be like genocide, yun, oo, yung mga victims. Issue na pinunto ni Dr. Kaufman nitong day 2, sabi niya, to kill a person. Ano opinion mo dyan? Isa o dalawang katao yung namatay, as in 10 hanggang, 20 katao yung namatay. So ibig sabihin, puwede nating ipagpalagay na ang, meaning ng neutralize ay pagpatay talaga, 'di ba? Parang gano'n. Tama. At saka I think ang issue kasi, isang issue kasi dito is mostly the legal side and the non-legal side ng issue na 'to. Kasi non-legal side, ang parang sinasabi ng mga DDS supporter is nagiging overreacting pero yung sabi nga ni Attorney Kaufman, we are putting his words, the former president's word, out of context. May namatay ba dun? Kung may namatay dun ta's ilan yung namatay or, ah, kumbaga malapit dun sa sinasabi ng presidente, maaaring totoo yung maaaring in a way hyperbole yung pero intentionally yun yung, gusto niyang ipatungkol. Siyempre doon sa mga inuutusan niya, parang gano'n. Yes, and Parang I think ganito yung kasimple yung sagot. hyperbole, yun ba yung sinasabi mo? Okay, hyperbole, kala ko iniisip Hindi. Kumbaga parang ano lang, at hangin, 'di ba? Parang gano'n. oo, kumbaga nasabi lang. I think, pinaliwanag 'to ni Justice Scorpio sa interview niya. Parang sinabi niya kasi na, hindi puwedeng sabihin ni Duterte na joke lang. Kasi nung nagsalita siya sa Quadcom at saka sa Senado, it's under oath na lahat ng mga sinabi niya in connection dito ay totoo. So, kung pag-uusapan natin itong mga announcement niya nung dati siyang presidente, my next question to you is, do you think that yung recounts ng mga witnesses, mga victims, do you think it will solidify yung evidence na meron ng prosecution or it might weaken yung ebidensya ng prosecution? Kasi ang binabato ni Attorney Kaufman, there is still a question with the validity
at tsaka strength ng mga witnesses kasi hindi naman nakapangalan in public or hindi alam ng publiko kung sino complain. Kasi nga as long as consistent yung makikita nating victims, tapos correlated doon sa, ah, ah, kini-claim nilang, asawa nila, anak nila, Hmm. o kapatid nila, 'di ba? Eh, kailangan maging consistent yun, opensa nung, prosecution. Mhm. Yun lang, ngayon kung lalabas man yung pangalan dapat consistent, yung pangalan ng, kapatid nila o ano nila na namatay. Tapos yung record kung paano namatay. Yeah. And, tingin niyo po at this point in time, and we're only talking about day 2, kasi ano na, I think, sa araw ng pag-upload natin day 4 na. If I'm not mistaken, day 4 na. So far, nakita natin day 1 and then we're only talking about day 2 right now. Tingin mo ba may substance yung mga ebidensyang naipresenta ng, prosecution and even the counsel ng, victims? According naman sa mga napanood kong analyst 'no, sabi nila yung, 1 and day 2 ng, Mhm. confirmation of charges is in favor of the prosecution. Kasi parang ang nangyari dito sa defense, nag-rely lang not, non-factual ano. Mhm. Comment sa Facebook or sa iba pang mga platform. Yun yung nakikita ko diyan. And I think even dun sa day 1, a lot of people were criticizing kasi para lumalagay ang focus ng depensa is mostly appealing to emotions. Appealing to emotion. Yes, and there is no valid or direct appeal doon sa talagang nangyari on the Yes. ground, which is yung patayan, yung mga memorandum, yung EO na nilabas, 'di ba? Mm. So ang daming issue let's go towards doon naman sa narrative. Kasi a lot of people have different issue about dito sa narrative. Kasi people were saying na yung narrative was taken out of context ng mga kritiko ni Duterte. Yung mga DDS naman sinasabi, ay yung mga kritiko naman sinasabi is that no, Presidente, your words are meant to be followed by the people who reports to you, which is he is the commander-in-chief. So kung anong sabihin niya under the law, under the constitution, mandato 'yan ng militar at saka pulis na din nila yung sinabi ng kanilang boss. Ilalagay yung speech niya o yung kanya naging statement doon, seryoso o pabiro, 'di ba? So kailangan bang magbiro tayo sa isang seryosong bagay? Kailangan bang, pagbibiro ang tingin natin doon sa speech na kung saan ang tema ay napakaseryoso, hindi puwedeng ibiro. Yun yung dun ako nanggagaling. Parang ginagawa mong joke yung nangyayaring mga patayan dito sa bansa na. So yun yung aking pinanggagalingan diyan. So dapat seryoso. Iliteral mong seryosohin. 'Wag mong gawing joke yung, ginagawa niyong yung ginagawa niyong, paglaban sa ano, sa droga. Correct. Bibigyan ko ng bibigyan ko ng halaga yung sinasabi niya. Which is I think yun yung parang nagiging problema sa narrative natin sa social media. Hmm. It usually depends on kung naapektuhan ka indirectly versus nakikinig ka lang at hindi ka naman naapektuhan. Going Correct. further dito sa narrative, critics were saying na kung mga sinabi ni Duterte indirectly na pumatay or ikulong,
ni Duterte na may konteksto kasi yung sinabi niya because Hmm, of the rampant crime, criminality, yung poverty sa Pilipinas. Sabi ng mga kritiko, ito ay isang halimbawa ng cryptic message. Kumbaga sa cryptic, kailangan i-decipher mo siya para malaman mo or ma-decode mo siya para malaman mo yung totoong ibig sabihin ng mga salita. At yun ang sinasabi ng mga kritiko na, yes, hindi mo pwedeng sabihin na patayin, pero sa salita mo, inintindi mo siya. Kaya nga yung sinabi, di ba may parang mga halimbawa tayo naririnig in social media na kapag yung kapitbahay mo sinabing, "Uy, tinukhang yan." Anong ibig sabihin? Pinatay yan. "Uy, correct. tinukhang yan." Ni-raid yung bahay. "Uy, tinukhang ito." Or hinuli. So anong reaction mo? Mismong sinabi niya na si Bato, parang tama ba? I-correct mo ako kung mali. Si Bato inutusan niya ganito na, parang kaya nga naging perpetrator si Bato, 'di ba? Kasi nga siya Hmm, yung number one na nandun sa grounds. Siya yung gumagalaw at nagtitipon dun sa, tinatawag nilang war on drugs. Pero, on the other hand, EJK. Kumbaga para pakinggan yung isang bagay na ibang ibig sabihin versus sa totoong nangyari on the ground. Tingin mo ba yung plausible deniability, yung paulit-ulit na pag-deny ng kampo ni Duterte about dito sa issue na 'to, hmm, maganda bang defense strategy ito moving forward? Paano nila i-de-deny yung ah, numbers ng mga namatay na mga kababayan natin? How could sabihin man nila na, hindi kasama yan, hindi ka pinatay yan, o hindi 'di ba, kasi ganito, ganyan. The numbers won't lie. Mhm. Yun lang, ganun lang kasimple yun, hindi And also, I think, also another question is that meron din part ng evidence na kung saan pinapakita yung mga, kung saan naganap yung mga killings, yung mga maps, mga pictures, videos, kaya mga victim stories. Tingin mo ba yeah, magagamit ito na isa ding batayan in the future? Etong proceeding dito sa ICC, magamit into a sabihin na nating, our domestic policy sa Pilipinas. yeah. Ka mhm. Unfortunately para sa kanila merong photographic memory sila. Lahat ng detalye ng ginawa nilang krimen systematically ay alam at, naaalala pa ni Liz Cañas. Paano nila lalabanan yun? Yun ang Mahirap, mahirap. kasi 'di ba may direct link talaga siya sinasabi. At hindi naman ang mahirap pa diyan, hindi naman nila pinabulaanan doon sa hearing, 'di ba? Inano lang nila, nagsalita lang sila sa social media. And then also, kung babalik tayo dun sa statement ni, Attorney Kaufman, parang sinasabi niya dito, appealing to emotion nga. Sinasabi niya na popular kasi si Duterte at Hmm. also yung malasakit di umano na program na ginawa niya nung kanyang administrasyon, sobrang popular daw. Kaya yung banat sa kanya ay todo, siya'y bumaba. Ano ang opinyon mo diyan? Tinatawag na infrastructure, 'di ba? Human trafficking, tayo sorry sorry, I hate to admit pero parang naging gano'n tayo sa panahon ng mga Duterte. 'Di ba when they try to open this issue up, ano nangyari sa kanila, 'di ba? Either they lose their license or napakulong. And ano po sa tingin ninyo naman yung public support naman, both the camp ng mga Duterte at saka sa mga biktima. Tingin niyo this will also, or this should affect yung proceeding na ICC? Ah, Depende sa magiging takbo ng ano, ng, case, ng hearing Mhm. nila 'no. Kung ito ay magtutuloy sa free trial nga, tama ba? Free trial or trial na, correct me nga, Wala pa. Wala Philippines. pang pre-trial. O yun nga, 'di ba dapat
kumbaga itong confirmation of charges tapos magtutuloy sa pre-trial na, eh, Hmm, masasabi natin may mga tao sa Pilipinas na mape-persuade na maniniwala din sila na, oh, baka talaga ngang ano, may kasalanan 'no, itong si, P. Duterte na dapat panagutan sa mga kababayan nating Pilipino. Kung hindi ito magtutuloy, I think para sa oposisyon ng mga Duterte, that's the end of it. Patay tayo. yeah, correct. Ano na naman ano, yung paawa effect na naman nila Yeah. na Oo. sasabihin, eh, ano, wrongfully accused at walang jurisdiction ng ano, ICC. Isa pa po na na-open up dito ng depensa dun sa second day nila is, ini-stress out nila that, former President Duterte uh, is a suspect, not an accused. Tingin niyo bakit ito isa sa mga ginagamit na, baraha ng depensa? Yes, kasi parang sinasabi nila kasi there's a lot of like clamor against the President Duterte that he is already parang akusado na sentensyahan na siya talaga ang nagpapatay or pumatay sa mga involved dito sa drug war. Pero ang lagi ni stressed out ng depensa is suspect pala. Ibig sabihin, inaalam pa koneksyon dito sa mga patay na to. I think sinabi niya ito dito sa statement kasi nga, parang lumalabas kasi ang tao na judge na si dating Pangulong Duterte even if wala pa namang trial. So again, babalik tayo dun sa appeal to emotions, eh. Ng Duterte, I would Mhm. agree na, just to be fair, I would agree na tama sila sa ano na 'yan, sa side na 'yan, tama sila ng sinabi na suspect pala. Yes, kasi para sa akin kaya nga nandiya-diyan yung tinatawag na due process to determine kung talagang, siya ay, talagang, ah, convict or mako-convict, 'di ba, diyan sa usapin na 'yan. Kasi, to be honest 'no, 'wag tayong magpaka-ano, kumbaga magpakatotoo lang tayo, dun lang tayo sa totoo. 'Wag din natin husgahan agad 'no, itong si Duterte. Although marami naman kasi talagang nagtuturo ng mga proof, mga ebidensya, mga testimony na siya mismo yung Judgmental. Well, totoo yan, pero kasi alam mo naging issue lang, sila Duterte din. Remember kung paano nila binakbakan yung ICC before. Tapos sinabi niya pa, "Oh, come on, come here to the Philippines. Pupunta ako ng ICC." I am coming from my own myself, eh. Yes, and I think kasi yun nga yung parang punto ko. Iba-iba ang mga opinyon natin about dito, pero ang isang number one I think isa sa pinakamalaki or I would say number one issue kasi kay Duterte, ang dami niya kasi sinasabi before na Hmm, parang sobrang, ano siya yung, hindi siya mahuhuli, yung parang invincible siya sa ICC. Magkaso kung magkaso, handa siyang harapin and I think kung tumahimik na lang siya at wala na lang siya sinabi against ICC, mag-iiba ang narrative ng mga kritiko niya. Pero kasi after nung pagbaba niya 'di ba, tumindi pa yung, banat niya sa ICC. Up to the point na yung mga rally against, Bongbong Marcos was actually in connection. reference, evidences, proof, testimony, diyan gina-gather na ni Senator Trillanes at wala tayo ni isang idea, wala sa ating may idea at walang may alam na yun pala yung biruin mo yung kapal ng dokumento na ano na gather ni Senator Trillanes kung ilang taon niyang pinagtrabahuan yan na hindi natin alam, wala tayong kaalam-alam, 'di ba? Ibig Grabe, intense talaga yung, ginawa niyang investigation. Pero moving forward dito sa ating pag-uusap. Before anything else guys, ito po ay recording. So if you have any comments or suggestion or even question kay Boss Dens, you can just put it on a comment and we will try to answer it. Moving forward, nandito na tayo sa last part ng ating kwentuhan. Guys, don't forget to follow us. Please share and like this video. And also scan the QR code para po makafollow kayo doon sa ating mga
iba pa pong social media accounts para po maging updated din kayo sa ating mga pinopost. Hopefully daily, basta kaya ng powers natin. Ayan. So, going naman dito sa political and social impact nitong issue na 'to, ano po sa tingin ninyo yung nasasalamin nito pagdating sa politika natin sa bansa? Do you think it makes the people in our country very divided? Yes, ako I would agree na, nagkakaroon ng dibisyon pagdating sa kasi we are para sa'kin we are a type of, country na, much more leaning to populist na mga ano, na mga politiko. Sino yung sikat, kung sino yung unique, kung sino yung, trending. Yun kasi yung nangyayaring ano sa atin, eh. Ewan ko lang, siguro ngayong panahon na ng Gen Z, eh, siguro mababago na yung ating, kultura pagdating sa pagpili ng ano, magiging leader natin. Hindi na tayo nagde-determine dahil sa artista siya, hindi na tayo nagde-determine dahil sikat siya. Tama. And I think dito natin makikita na iba yung justice na nakukuha natin sa isang platform or sa isang body like ICC. Mm, Walang kinikiling, talagang ilalabas mo lahat ng ebidensya. Walang walang impluwensiya, ika nga, ng mga Duterte. I think for my last question po sa inyo, and this would be our last part for our podcast. Kung ma-confirm yung mga charges, ito ba ay pupuwedeng mag-reshape ng ating politika at yung historical accountability ng mga tatakbo or magiging presidente in the future? yes, naniniwala ako na ano, eh, mababago yung, sa bansa. At saka at least 'di ba parang magiging statement na siya na, okay, yes may parang ano siya, nakikita ko siya is like martial law 'di ba? Nung nagkaroon law against martial law, nagkaroon ng impact siya na hindi hindi porket nararamdaman mo na may pagpapabagsak sa'yo, you can use the military against the people, Correct, 'di ba? Parang, I think naging statement din siya kaya nagkaroon ng people power then succeedingly yung mga sumunod na presidente, they did not attempt to use power for their yes, own benefit. Kasi yes. meron ng ano 'di ba, meron ng, filter kumbaga from the Mm, Congress bago ka mag-declare ng martial law. So yun, I guess ang dami nating mga narinig today, ang dami natin napag-usapan. For sure, hopefully yung mga nakikinig sa atin marami po kayong natutunan at marami kayong nakuha dito sa ating kuwentuhan. Boss Dens, maraming salamat. I think, thank you, thank ang takeaway ko dito, it's you. mostly this will show na ang nililitis po natin dito is not one person. Hindi po natin nililitis dito yung presidente. Ang nililitis po natin dito yung pamamaraan, the implementation. Kasi kahit anong sabihin ng kahit sino, kung ito ay ma-misconstrued, interpret in a way that will benefit one person and will take disadvantage to the other person, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang version ng salitang tukhang. Tinokhang ito, tinokhang siya, tinokhang si, 'di ba? So, ang daming version. And I think tulad nga nung sinabi ni Bod Stens na pwedeng in the future for the for the incoming presidents or the presidential candidates na hindi porke popular ka, hindi porke you have the platform, you say things na hyperbole, Mm, over exaggerated words na mm. hindi mo alam that you are not a private citizen, that people will take it by their words. 'Di ba? So, yun yung nakikita ko diyan. Also, kailangan nating intindihin ano, itong procedure na ito, hindi po tayo naglilitis ng tao. We don't care about Rodrigo Roa Duterte as a citizen. We care about him as the former president of the Republic of the Philippines, that there is always a high standard of what? Leadership, accountability, and narrative. Kasi kapag itong tatlong pag pinagsama-sama mo, there will be a big effect sa sa bansa natin. Specifically, drug war, tokhang, double barrel, 'di ba?
So yun Yes. lang po. So hopefully may natutunan kayo. Again, maraming salamat po, Boss Dance. Thank you. At Thank you din kay Ikas. See you next time. yes, and don't forget to follow us, Ika. So thank you po. God first. God first.